Alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng ilan sa mga pinakamatatandang institusyong pang-edukasyon sa Asya? May mga paaralan dito na nagsimula pa mahigit 4 na siglo na ang nakalipas. Ang ilan ay nagsimula noong panahon ng mga Amerikano. Ang iba naman ay nagsimula noong panahon pa ng mga Kastila. At ang pinakamatanda sa ating pangunahing listahan ay mahigit 400 taon na ang edad. Pero may isang mahalagang tanong. Paano natin masasabi kung alin talaga ang pinakamatanda? At kapag may parehong founding year, ituturing natin itong tie, kaya lalampas tayo sa top 10. May special mention din tayo sa dulo para sa isang institusyong may claim na umaabot pa sa 1595. Simulan natin ang countdown sa number 11. Ang Father Saturnino Urios University o FSUU sa Butuan. Ang institutional roots nito ay nagsimula noong Oktubre 21, 1901. Nang magbukas si Father Saturnino Urios ng isang boys' school sa Butuan. Ang paaralan ay itinatag ni Father Saturnino Urios, isang Jesuit priest na naghangad na mabigyan ng Catholic education ang mga kabataan sa Butuan. Mula sa isang maliit na parochial school, nagkaroon ito ng high school department noong 1939 at college department noong 1950. Noong 2006, naging Father Saturnino Urios University. Pero hindi nag-iisa ang FSUU sa 1901. Ang susunod nating institusyon ay may parehong founding year at may kakaibang kasaysayan sa technical education. Sa number 10 ay ang Technological University of the Philippines o TUP. Ang pinagmulan nito ay ang Manila Trade School na itinatag noong Enero 21 o 1901 sa ilalim ng Act No. 74. Ang layunin nito ay magbigay ng practical at industrial training sa mga Pilipino. Kabilang sa mga unang pinag-aralan ng carpentry, telegraphy, machine work, furniture making, plumbing at blacksmithing. Noong 1910, naging Philippine School of Arts and Trades ito. Noong 1959, naging Philippine College of Arts and Trades. At noong 1978, itinaas ito bilang Technological University of the Philippines. Ngunit may isa pang 1901 institution na may ibang mahalagang misyon, ang paghahanda ng mga guro. Sa number 9 ay ang Philippine Normal University o PNU. Ang pinagmulan nito ay ang Philippine Normal School na formal na nagbukas noong Setyembre 1, 1901. Ang pangunahing layunin nito ay sanayin ang mga Pilipino sa science of teaching. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ito ng pagbuo ng public education system ng bansa. Noong 1949, naging Philippine Normal College ito. At noong 1991, naging Philippine Normal University. At dalawa pa ang natitira nating institusyon na parehong may roots noong 1901. Sa number 8 ay ang Silliman University sa Dumaguete City. Ang Silliman Institute ay itinatag noong Agosto 28, 1901. Sa unang araw, 15 batang lalaki lamang ang pumasok sa klase. Simple ang pasilidad, ilang mesa, upuan at mga aklat. Lumago ang institusyon sa paglipas ng mga taon. At noong 1938, nabigyan ito ng university status. At ngayon, isa pang 1901 institution ang huling papasok sa ating grupo. Sa number 7 ay ang San Beda University. Nagsimula ito noong 1901 bilang isang maliit na Benedictine school sa Maynila. Sa simula pa lamang, bahagi na ng pagkakakilanlan nito ang Benedictine tradition at Catholic education. Mahigit isang siglo ang lumipas bago ito naging university. Noong 2018, naging San Beda University ang dating San Beda College. At dito nagtatapos ang 5 institusyon sa ating ranking na may founding year na 1901. Ngayon, aakyat tayo sa 1900. Sa number 6 ay ang National University. Ang institutional roots nito ay nagsimula noong Agosto 1, 1900 bilang Kolehiyo Filipino sa Quiapo, Manila. Pagkalipas lamang ng 5 taon, nagdagdag ito ng business courses tulad ng bookkeeping at accounting. Noong 1916, naging National Academy ang institusyon. At noong 1921, opisyal na pinagtibay ang pangalang National University. Pero bago pa ang National University, may isang institusyon sa Haro, Iloilo na nagsimula noong ika-19 na siglo. Sa number 5 ay ang Colegio de San Jose sa Haro, Iloilo. Binuksan ang paaralan sa Iloilo noong Mayo 1, 1872. Noong 1877, inilipat ito sa Haro. At ang kasalukuyang gusali nito ay pinasinayaan noong Marso 19, 1896. Sa kasalukuyan,
Patuloy itong nag-aalok ng basic at higher education sa Haro. Isa ito sa mga institusyong may pinakamatandang educational roots sa Western Visayas. At mula sa Iloilo, lilipat tayo sa Maynila, sa isang institusyong nagsimula noong 1859. Sa number 4 ay ang Ateneo de Manila University. Ang institutional history nito ay nagsimula noong 1859 nang kunin ng mga Heswita ang Eskwela Pia sa Intramuros. Kalaunan, nakilala ito bilang Ateneo Municipal de Manila. Isa sa mga naging estudyante nito ay si Jose Rizal, na nagtapos ng Bachelor of Arts noong 1877. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang pangalan at lokasyon ng institusyon. Ngayon matatagpuan ang pangunahing campus ng Ateneo de Manila University sa Loyola Heights, Quezon City. 3 na lang. At mula 1859, babalik tayo sa panahon ng Espanyol sa isang institusyong nagsimula noong 1632. Sa number 3 ay ang Santa Isabel College of Manila. Itinatag ito noong Oktubre 24, 1632 sa Intramuros, Manila. Ang pangunahing layunin nito noon ay ang edukasyon at pangangalaga sa mga ulila. Kalaunan, tinanggap din nito ang mga Pilipinang mag-aaral. Halos 4 na siglo na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin ang Santa Isabel College sa larangan ng edukasyon. 2 na lang, at ang susunod ay itinatag noong 1620. Sa number 2 ay ang Colegio de San Juan de Letran. Itinatag ito noong 1620 sa Intramuros, Manila mula sa pagsasama ng 2 orphanages. Sa loob ng halos 4 na siglo, nanatiling mahalaga ang Dominican heritage ng Letran. Sa mahabang kasaysayan nito, naging bahagi ng Letran ang mga kilalang Pilipino, kabilang sina Manuel Quezon at Sergio Osmeña. Isang institusyon na lang ang natitira. Ang itinatag noong 1611. Ang number 1 sa ating countdown, ang University of Santo Tomas o UST. Itinatag noong Abril 28, 1611. Ang pundasyon nito ay nagmula sa habilin ni Archbishop Miguel de Benavides na naglaan ng kanyang personal na aklatan at 1,500 pesos para sa pagtatatag ng isang seminary college. Ang unang pangalan nito ay Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, na kalaunan ay naging Colegio de Santo Tomas. Noong 1645, itinaas ito ni Pope Innocent X sa ranggo ng isang universidad. Mahigit 4 na siglo na ang lumipas mula nang itatag ito. At sa ating pangunahing ranking, ang University of Santo Tomas ang pinakamatandang kasalukuyang university o college institution na kasama sa listahan. 415 taon ng kasaysayan ng edukasyon. Pero bago tayo magtapos, may isang napakahalagang special mention. Ang University of San Carlos sa Cebu ay nag-uugnay sa institutional history nito sa Colegio de San Ildefonso na itinatag noong 1595. Kung tatanggapin ang 1595 lineage, mas matanda ito kaysa UST. Pero ang continuity sa pagitan ng 1595 Colegio de San Ildefonso at ng kasalukuyang University of San Carlos ay naging paksa ng historical debate, kaya hindi natin ito isinama sa pangunahing ranking. Sa halip, inilagay natin ito bilang special mention dahil ang 1595 founding tradition ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at institutional identity ng University of San Carlos. Mayroon ding mas matatandang seminaries, gaya ng St. Vincent Ferrer Seminary sa Jaro, Iloilo na itinatag noong 1869. Ngunit hindi natin isinama ang mga seminary na pangunahing nakatuon sa formation ng mga pari sa ating ranking ng universities at colleges. Mahigit 4 na siglo ng kasaysayan, mga paaralang nakasaksi sa pagbabago ng Pilipinas mula sa panahon ng Espanyol, Amerikano, digmaan hanggang sa modernong panahon. Alin sa mga paaralang ito ang iyong pinanggalingan? Ay comment lamang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe to Basic Facts PH for more content about the Philippines.